topic natin ay tungkol sa potassium. Ang mababang potassium ay nakamamatay. Dun sa mga umiinom ng potassium tablets, makinig po tayo. Kapag kulang sa potassium ang isang tao, mapagurin siya. Yung kanyang muscle laging nag-ispasm o kaya naninigas. Hindi ba nakakaramdam kayo ng pagpulikat ng mga muscle? Maaring yan ang dahilan. Kumakabog ang dibdib, parang yung tibok paiba-iba. Tumataas ang blood pressure, parang mahangin ang tiyan, hindi makadumi, constipated, tapos namamanhid ang mga kamay at paa. Yung iba napaparalisa, nagsisimula sa paa, papaakyat. At kapag may paralysis na, sasama na rin yung paghinga. So nagkakaroon ng difficulty of breathing, hindi na siya makakahinga. Tapos minsan, lagi ring malungkot. So delikado ang mababang potassium. Para saan ba kasi yung potassium? Isa kasi itong electrolyte, mineral na kailangan ng ating katawan para sa pag-contract ng muscle. Kaya nga kapag kulang, nagkakaroon tayo ng pamimitig ng paa. Tapos yung fluid balance sa ating katawan, sa cellula, doon sa muscle, sa nerves, doon nandun ang mga potassium. Kaya kailangan ng muscle. So ito, muscle cramps. Nakakatulong din ito sa blood pressure. Kaya kailangan pantay po ang potassium at ang sodium. Ang potassium kailangan din para sa brain at sa nerves ng ating katawan. Kasi nandyan yung signal. Nakita rin nila, pag tama ang potassium, nagde-decrease yung risk ng pagkakaroon ng stroke. Bumababa yung risk ng stroke. Kailangan mo yan sa pagtibok ng iyong puso kasi muscle din ang ating heart. Tapos yung high blood pressure nakakatulong ang pagkakaroon ng tamang value ng ating potassium. Tumutulong din ang potassium para sa ating mga buto at yun na nga yung mga nagma-muscle cramps. Baka lagi kayo napupulikat, baka mababa yung inyong potassium. Nakita din nila pag tama yung potassium, mas nagkakaroon ng healthy weight yung mga tao. Ilang milligram ba ang kailangan ng tao na potassium kinakain sa araw-araw? Kapag kalalakihan, kailangan niya mga 3,400 milligrams of potassium. Pag babae, 2,600 milligrams of potassium, makukuha mo ito sa mga pagkain. Pero kapag kinukulang ka na sa iyong kinakain, pwede tayong uminom ng isang tableta na ang tawag ay potassium tablet. Supplement po ito, yung potassium tablet. Kaya lang, may side effect ang pag-inom ng potassium tablet. Like ako noon, pag inom ko, nakalimutan ko, hindi pa pala ako kumain. So, dun sa mga gutom, kapag bigla kayong uminom ng potassium, biglang sasakit yung inyong tiyan. Napakasakit po. Kaya kailangan ang potassium tablet, iniinom pagkatapos kumain. Yung iba naman, kapag ininom nga ng gutom, maaaring parang nasusuka o parang gustong magduwal. Parang very acidic siya sa ating tiyan. Yung iba, nagkakaroon din ng pagtatae. So, kapag naka-potassium supplement kayo, kailangan iniinom right after ng inyong pagkain. Bakit ba bumababa ang potassium ng isang tao? Nakita nila sa sobrang pagpapawis. Kasi mapawisin po ako. So, sa sobrang pagpapawis, sa sobrang ehersisyo, kailangan papalitan natin yung electrolyte natin na potassium. Dun sa mga tao na nagsusuka, nagtatae, di ba nga kinakatakot dehydration, mawawala ng electrolytes. Kaya kailangan palitan din yung mga electrolytes na nawala. Sa mga iniinom ng mga gamot, katulad ng mga diuretics, pangpadumi, yan, malakas magpawala ng ating mga potassium. Pero napansin ko, yung mga tao na hindi tama yung nutrisyon, konti yung kinakain, kulang yung mga pagkain, maaring wala kasi silang ganang kumain. Yung mga maiidad natin, yung mga senior na makakalimutin na, hindi sila ginugutom, may demensya, o yung kulang sa pagkain dahil kinakapos ng pera, yun po yung hindi tama
o hindi balanse yung kanilang pagkain. So nakita ko sa common tao katulad ko, yun po yung naging dahilan bakit bumababa yung potassium kasi kulang nga yung potassium galing sa pagkain. Pero marami pa pong mga sakit at mga gamot na nakakapagpababa ng ating potassium gaya ng mga gamot para sa hika at marami pang iba. So dito ho natin kailangang pumunta at magpatingin sa isang nephrologist. So magtatanong kayo, sino ba ang gumagamot sa bababang potassium? Punta po tayo sa ating nephrologist para sila po ang magre-reseta kung ilang tabletang potassium ang iinumin nyo. Kasi takot naman tayo na sumobra. At saka, yung mga tao naman na may problema na sa kidneys, dapat tamang-tama lang po yung inyong potassium. Hindi ho pwedeng sobra din kasi ang mga taong may chronic kidney disease, hindi na ho nila na ilalabas yung potassium. So, delikado din sa kanila yung pagtaas ng potassium. Paano malalaman kung bumababa ang potassium? Ang test po ay blood test. So, kukunan kayo ng dugo at kinukuha doon yung level ng potassium. Pwede hong idagdag ng inyong doktor yung comprehensive metabolic panel. So, kasama po yung ibang mga electrolytes, yung mga calcium, yung mga magnesium. Pero kung nagmo-monitor na lang po kayo, pwedeng potassium na lang ho. Pero yung mga doktor, maaari rin ho silang maghingi ng ECG. Kasi kung minsan magre-reklamo kayo na bakit parang kumakabog o hindi tama, hindi regular yung pagtibok ng inyong puso. So, ang mga example po, may mga tableta po, merong mga generic, marami ho. Kung kayo ay naresetahan, minomonitor din po at itatanong niyo mabuti dun sa doktor ninyo, sa internal medicine doctor, sa family medicine doctor, or sa inyong nephrologist, ilang tableta lamang. Tapos may monitoring din. Mayroon pong mga potassium tablets na nabibili sa ating butika. Usually po, meron mga 750 mg. So, yun po yung usual tablet. So, tanong nyo, isang tableta ba? Dalawang tableta ba sa maghapon? Pero, sabi ko nga, napansin ko lang, dun sa mga undernourished o kulang yung kinakain, pwede ho nating baguhin yung ating pagkain. Marami hong source ng potassium na nakukuha sa ating pagkain. So, ito iniba-iba ko. Merong galing sa prutas, merong galing sa gulay, at meron dun sa ulam natin. Kasi yung mga taong hindi gaano nag-uulam, doon ho bumababa ang potassium nila. Pagdating sa prutas, syempre pinakamadami, melon, bananas o yung ating saging, kiwi, marami rin. Ang oranges, yung mga dalanghita, santones, marami din ho yan. So, yung ating mga fruits, maraming potassium. Pagdating sa gulay, number 1 na pinakamarami, isang cup lang nitong ating pechay, talagang 600 mg na ng potassium. So, yung ating mga kalabasa, avocado, kamatis lalo, kasama na ho yung ating mga ketchup, tomato sauce, tomato paste, marami ho yan taglay na potassium. Ganon din ho yung ating mga patatas, tsaka kamote. Pero lahat po ng ating berdeng gulay, marami rin po. Katulad ng broccoli, kasama din yan sa maraming potassium. Pagdating naman ho sa inumin, yung sabaw ng ating buko, pati yung laman ng buko, marami hong potassium yan. Pero ganun din ang ating mga milk o gatas, kaya nga masustansya yung gatas. Tapos yung kakao o yung tsokolate, mani, peanuts, kasama na ho yung inyong palaman na peanut butter, marami ho yang mga potassium. Kasama din ho yung mga mushroom at yung mga lamang dagat, lagi marami. Salmon, alam ko mahal ang salmon, tilapia na lang, o kaya yung ating mga hito, tapos yung ating mga gulay, laging marami yan na potassium. Ang mga manok, laman ng baboy, laman ng karne, marami rin hong potassium. Ganon din ho yung mga turkey, ganon din ho yung mga lamang dagat katulad ng mga crab, alimango, alimasag, marami ho siya. Canned tuna, meron din ho yan na potassium. So sana po ayusin natin yung ating pagkain para hindi bababa ang potassium natin. Delikado ang mababang potassium. Salamat po.